Wala na tayong kinalaman sa kanila, Juanito. Kaya hindi mo na kinakailangang gawin pa ang misyong yon. Matagal na tayong nanumpa sa mga kalahi nating manunugis. Nahuli na yon. At hindi na tayo makikialam pa para wala nang mapahamak pa sa atin. Kaya ang hindi ko maintindihan ay bakit kailangan mo pang pumunta sa lugar na yon? At ano, iiwan mo kami ng apo mong si Amara? Juanito, pista na bukas sa baryo natin at kailangan ka ng mga tao rito. Makinig ka, Marcelina. Hindi pa tapos hanggat may natitirang buhay sa mga nilalang na yon. Hindi rin matatahimik ang lahi natin kung magpapatuloy pa ito. Buo na ang desisyon ko, Marcelina. Huli na naman ito at pagkatapos ng misyong ito ay babalik na ang lahat sa normal. Si Amara, ang apo natin. Huwag na huwag mo siyang pababaya kahit anong mangyari, Marcelina. Juanito! Juanito! Nasaan ka na ba? Ang asawa ko! Hindi! Juanito! Lola! Lola Marcelina, gising! Nananaginip po kayo. Si Lola Juanito na naman po bang napanaginipan niyo? 10 taon na po siyang wala, Lola. Iniwan na tayo ni Lolo at hindi na siya babalik. Kung may balak man siya, sana noon pa. Ilang pista na ba ng iba't ibang baryang dinayo natin para lang maibsan ang kalungkutan mo dahil sa pagkawala ni Lolo? Ayun na lang ang tanging paraan para makita ko pa siyang buhay sa mga alaala ko, Amara. Dahil sa araw mismo ng pista na wala ang lolo Juanito mo. At pakiramdam ko, kapag nasa pistahan ako, ay kasama pa rin natin siya. Kaya mag-impake ka na, Amara. May nakapagsabi sa akin na may gaganaping pista sa kabilang baryo. Aalis tayo ngayong gabi, papunta ron. Sige ho, Lola Marcelina. Kapag may pista, ang sabi nila, bukas ang pinto ng bawat bahay para sa mga bisitang gustong makisaya at makikain sa handaan. May mga pagkain pwedeng tikman, may bisitang pwedeng manatili kahit anong oras nila gusto. Ganyan ang paniniwala ko noon. Pero nang dumating kami ng lola ko sa baryo ng San Roque, napansin kong may mga pintong nagsasara bago sumapit ang gabi. May oras sa pagbisita. May mga lugar na bawal puntahan. At may mga handang hindi lahat ay pwedeng tikman. May mga dumadayo para makisaya. May mga nananatili at may mga hindi na nakaalis kailanman. Isang pistang makulay at masayang pakinggan, pero habang tumatagal, ramdam kong may mali. At doon ko unang naisip na hindi lahat ng pistang inaabangan ay ligtas daluhan. Ikaw ba, kung may pistang bawal ka magpagabi, pupunta ka pa ba? Kapag sinabi nilang may oras lang ang pagbisita, susundin mo ba? Hanggang saan kaya ang tapang mo kung ang kapalit ng saya ay baka hindi ka na makauwi pa? Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa inyo na ring mga tagapakinig. Bago ko po simulan ang kwentong ito, ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na dito lang po ako sa kwentong Takip Silim nagpadala ng aking sulat. Kaya kung sakali mang mapili ito at marinig ninyo ang kwento kong ito sa ibang channel, mangyari lamang po na pakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po si Amara. 13 anyos lang ako noon, Sir Jupiter, nung mawala ang lolo Juanito ko at 23 anyos na po ako ngayon. Tandang-tanda ko pa araw ng pista sa baryo namin na magpaalam siya sa Lola Marcelina kung may misyon siyang kailangang tapusin bilang isang manunugis. Pero sa mismong araw ng pistang yun, hindi na muli pang nakabalik ang lolo ko. Doon kami nahilig magpunta sa mga pistahan. Pero sa huling baryong aming pinuntahan, napansin naming kakaiba ang pista nila roon. May mga nangyayaring hindi namin inasahan at may mga lihim kaming natuklasan. Mga lihim na hanggang ngayon, hirap pa rin kaming tanggapin ng Lola Marcelina ko. Ay, kanina pa tayo naglalakad. Sigurado po ba kayo, Lola, na tama yung binigay na direksyon sa inyo ni Aling Tasya? Ang hilig pa naman nun kumalap ng mga maling balita.
Baka mamaya wala naman talagang pistahan sa lugar na to eh. Tingnan nyo naman po oh. Walang katao-tao maliban sa ating dalawa. Puro damo at nagtataas ang mga puno lang ang nakikita ko. Tapos ang kipot at ang putik pa po ng daanan. Hindi kaya naligaw na tayo, Lola? Konting tiis na lang, Apo. Sa tingin ko naman ay malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ang sabi kasi ni Tasha ay kailangan muna nating dumaan sa gubat ng Belete. At sa dulo nun, iyon na ang Barrio San Roque. Wala naman kasing ibang daanan kundi dito lang. Kaya wala tayong pagpipilian. Basta ang bilin niya ay huwag tayong magpaabot ng gabi rito sa gubat dahil masyadong delikado. Marami raw kasing pagala-galang mga hayop dito tuwing gabi. Ganun ho ba? Ay, uhaw at gutom na po ako eh. Naubos na po yung baon nating pagkain kanina. Teka, sa bandaron, Lola, may tao. Baka pwede tayo makapagtanong sa kanya. Sige, ikaw na ang magtanong. Manong? Manong, sandali lang po. Pwede po ba magtanong? Itatanong ko lang po sana kung malapit na po ba kami sa baryo ng San Roque. Hindi na sana kayo pumunta pa rito. Hanggat maaga pa, ay mabuti pang huwag na lang kayong tumuloy ron at bumalik na lang kayo kung saan kayo nanggaling. Makikipista po sana kami ng lola ko. Ay, bastos naman nun, bigla na lang umalis. Halika na, Amara. At magpatuloy tayo sa paglalakad. Pero lola, ang sabi po nung lalaki... Lakad na, Amara. Hindi mo gugustuhin abutin tayo ng gabi sa gubat na ito. Opo, lola. Susunod na ho. Napatigil ako at napasunod na lamang kay Lola Marcelina nang tingnan niya ako ng seryoso. Wala akong mabakas na kahit anong emosyon sa mukha niya. Ramdam ko rin ang lamig ng boses nito. Aaminin ko, Sir Jupiter, na nakaramdam ako ng kakaibang kaba ng mga sandaling yon, lalo na dahil sa sinabi ng lalaking estranghero. Hindi ko man lang nakita ang mukha niya dahil sa suot niyang salakot. Pero alam kong sinulyapan niya ang lola ko bago siya tuluyang naglakad papalayo sa amin. Nung tingnan ko si Lola Marcelina, napansin kong seryoso rin ang pagkakatitig niya sa lalaki. Hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa aming paningin. Akala ko noon hindi na kami tutuloy pa sa baryong yon dahil sa kakaibang babalang iniwan ng estranghero. Pero hindi yun sapat para pigilan ang lola ko. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Halos kalahating oras pa ang aming nilakad sa ilalim ng matinding init. Hanggang sa wakas ay may namataan na akong isang arko sa di kalayuan. Doon ko napagtanto na nakarating na kami sa wakas sa destinasyon namin. May mga makukulay na banderitas na nakasabit sa magkabilang poste ng arko. Sa itaas nito may nakasulat na "Welcome sa Barrio San Roque" at sa gitna naman ay ang salitang "Happy Fiesta". Mula ron nagsimula na akong makarinig ng mga ingay. Kantahan, tawanan at tila ba may sayawan na rin nagaganap sa loob ng baryo. May mga taong labas-masok na rin sa lugar na sa tingin ko ay mga dayo rin silang katulad naming maglola. Habang papalapit kami sa loob ng baryo, doon ko unang napansin na hindi lang pala saya ang bumabalot sa lugar. May mga napansin akong mga matang nakamasid sa amin ng lola ko. Ang iba ay napatigil sa kanilang mga ginagawa, pero meron din namang nginitian kami. Hindi ko nga lang masabi kung totoo ba o pilit lang ang mga ngiting iyon. Nang makalampas na kami sa arko at tuluyang nakapasok sa loob, mas lalong luminaw ang mga tunog ng kasiyahan. Hanggang sa may isang boses na agad tumawag ng aming pansin. May isang babaeng papalapit sa amin ng lola ko. May hawak siyang maliit na bilao na may lamang mga kakanin at prutas. Maganda siya at maaliwala sa mukha. Pero ewan ko ba, nung magtama ang aming mga mata, napansin kong hindi sumasabay ang kanyang ngiti sa tingin niya at doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba na hindi ko may paliwanag. Ay, mga dayo rin po ba kayo? Opo, makikipista lang po sana kami ng lola ko rito sa baryo nyo. Nako, saktong-saktong pagdating nyo. Bukas ay bisperas na ng fiesta rito sa amin. Pero simula pa nung isang araw ay marami ng mga bumibisita bilang parte ng aming paghahanda para sa gaganaping pesta rito. Ako nga pala si Bella. Welcome po sa Barrio San Roque. Ay, maraming salamat, Iya. Ako naman si Marcelina at ito naman ang apo kong si Amara.
Matanong ko na lang rin, ikaw ba ang namamahala sa lugar na ito? Ay, nako, hindi po Aling Marcelina, Amara. Taga-asikaso lang po ako ng mga bisitang dumadating at organizer ho ng pista. Si Mother Clara po ang tumitingin sa amin dito sa baryo. Mother Clara? Oo, madre siya. Siya po ang gumagabay sa baryo namin at nagpalaki na rin sa akin. Mabait po yun, sobrang bait. Ipapakilala ko kayo sa kanya. Bawat bisita po kasi na pumupunta rito ay may lugod na tinatanggap ni Mother Clara. Ganun ba, Iha? Kung ganon, saan ka kami pwedeng tumuloy pansamantala nitong apo ko? Ay, huwag niyo na pong problemahin pa yon, Aling Marcelina. May inihanda na po kaming matutuluyan para sa mga dayong tulad nyo. Pero may ilang paalala lang po kami. Kapag lumubog na ang araw, kailangan nang umuwi ng mga bisita sa mga tinutuluyan nila. May oras kasi kami sinusundan dito. Hindi rin po pwedeng maglibot kung saan-saan, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Kakaiba pala ang pesta dito sa inyo kung ganon, dahil may oras ang pagbisita at pakikisaya. Iyon po kasi ang patakaran namin dito sa baryo ng San Roque. Nandito na tayo. Hintayin niyo na lamang po ako rito. Nasa loob po kasi ng kapilya ngayon si Mother Clara. At sa mga ganitong oras kasi ay naghahanda na siya para magdasal maya-maya. Bella, pwede ba kaming pumasok sa loob ng kapilya at maghintay na lang ron? Gusto ko sanang magdasal na rin at magpasalamat dahil ligtas kami nakarating sa baryo niyo. Ganun kasing gawain namin ng lola ko kapag dumadayo kami sa ibang baryo. Naku, pasensya na Amara. Gusto ko man kayong papasukin sa loob ay hindi na pwede. Kasama rin kasi sa patakaran namin rito na bawal lang pumasok sa loob ng kapilya ng mga ganitong oras. Iba kasi rito sa baryo namin. Sa tuwing sasapit ng hapon hanggang sa gumabi na, ay wala nang ibang pwedeng pumasok sa kapilya bukod sa akin at kay Mother Clara. Pero huwag kang mag-alala dahil bukas ang aming kapilya para sa lahat tuwing umaga. Sige, Maiwan ko muna kayo ha. Mabilis lang naman ako at babalik rin ako kagad. Ganun ba? Sige Bella, maghihintay na lang kami ng lola ko rito. Hindi ko alam kung bakit pero sa simpleng sagot kong yun, may kung anong malamig na gumapang sa batok ko. Ang daming pinagbabawal sa baryong ito, Sir Jupiter. Masyado silang mahigpit sa mga patakaran nila. Hindi ko tuloy alam kung masisiyahan ba kami ng aking Lola Marcelina sa pananatili namin sa lugar na ito, gayong may oras pala ang pagbisita at pakikisaya. May mga lugar na bawal pasukin at puntahan. Ibang-iba sa mga baryong una naming napuntahan. Naisip ko rin kung may mga lumabag na ba sa kanilang patakaran. Nang tingnan ko si Lola Marcelina sa tabi ko, tahimik lang itong naghihintay at nagmamasid sa paligid. Hindi na rin kasi ito nakaimik nang sabihin yon sa amin ni Bella. Napansin ko rin na humigpit ang hawak nito sa kanyang baston. Tatanungin ko na sana siya, pero natanaw ko na ang papabalik na si Bella at halata rin sa kilos nito ang pagmamadali. Pasensya na po kayo. Hindi na po makakalabas si Mother Clara ng kapilya. Naabutan na kasi tayo ng oras ng pagdasal. Kaya bukas na lang po ng umaga ko kayo maipapakilala sa kanya, Aling Marcelina. Pero may pinaabot naman po siyang maikling mensahe. Ang sabi niya ay sana magustuhan niya raw po ang pananatili rito sa baryo San Roque. Walang problema, Iha. Gusto na rin sana naming magpahinga nitong apo ko. Pwede mo na bang ituro sa amin kung saan kami pwedeng tumuloy pansamantala habang nandito kami? Pasensya ka na. Pagod at gutom na rin kasi kami dahil sa mahaba naming binyahe papunta rito sa lugar ninyo. Nako, oo nga pala. Halina po kayo at ihahatid ko na po kayo ron. Mahirap na kasi po at baka abutin tayo ng dilim sa labas. Mahigpit po kasing ipinagbabawal yon dahil may kapalit na parusa kapag linabag at hindi mo sinunod ang patakaran ng baryo. Anong ginagawa nila sa mga lumabag, Bella? Pinapaalis. Hindi mo na sila makikita pa. Nandito na po tayo. Eto nga po pala ang susi, Aling Marcelina. At eto po, kunin nyo na po para sa mga bisita po talaga yan. Maraming salamat sa mga ito, Iha. Tamang-tama at may kakainin na kami ni Amara mamaya. Walang anuman ho, Aling Marcelina. Mauna na po ako.
Ma-enjoy niyo po sana ang pesta rito sa amin. Natigilan ako at pilit nang ngumiti pabalik kay Bella, Sir Jupiter, nung ngitian ako nito at tingnan ng diretso sa mga mata bago sa tuluyang umalis. Hindi ko alam pero sa mga oras na yon nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko lang masabi o matukoy kung ano ba yon, pero parang bigla akong hindi mapakali. Naisip ko na baka dahil lang sa gutom at pagod kaya ako biglang nakaramdam ng ganun. Isa-isa kong tiningnan ng mga iniwang kakanin ni Bella sa amin. May suman, may kalamay at puto akong nakita na nakabalot sa dahon ng saging. May mga prutas din. Pamilyar sa akin ang iba, pero may isa rong kulay pula. Parang mansanas ang hugis at itsura. Ang kaibahan lang medyo magaspang ang balat nito kumpara sa mansanas na may makinis na balat. Kinuha ko yun at inamoy. Agad namang nanuot sa ilong ko ang mabango at matamis nitong amoy na parang hinihikayat akong kainin ko ito. At dahil dala na rin ng gutom, yun na nga ang aking ginawa. Pero bago pa man bumaon ang mga ngipin ko sa prutas na hawak ko, may taong bigla na lang bumunggo sa akin na siyang dahilan kung bakit tumapon yung prutas na hawak ko. Magrereklamo pa sana ako pero mabilis na itong nakalayo at nakatakbo na paalis. Hindi man lang ito humingi ng pasensya. Nang tingnan ko ang paligid, napansin ko rin na nagsasara na ang ibang mga bahay. Ang kaninang ingay na sumalubong sa amin, unti-unti nang nawawala. Kaya siguro nagmamadali ang taong iyon ay ayaw nitong sumuway sa patakaran ng baryo. Ano pa bang ginagawa mo riyan sa labas, Amara? Pumasok ka na sa loob at maggagabi na. Oo, Lola, nandiyan na po. Sumunod na lamang tayo, Amara. Ayaw mo naman sigurong mapalis tayo ng maaga rito nang hindi pa nakakadalo sa kanilang pesta. Hindi po, Lola. Alam ko naman po kung gaano kahalaga sa inyong araw na yon. Mabuti kung ganon. Halika na at magpahinga na tayo. Alam kong pagod ka na rin sa mga nangyari ngayong araw na to. Mahal kita, Lola Marcelina. Kayo pong dalawa ni Lolo Juanito. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka namin, Apo. Lahat gagawin namin ng lolo mo para maprotektahan ka lang namin. Naging mailap sa akin ang pagtulog kagabi, Sir Jupiter. Paulit-ulit kasi akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil pakiramdam ko ay may mga matang nagbabantay sa amin ng lola ko. Ewan ko ba, Sir Jupiter, kung bakit simula nang dumating kami ni Lola Marcelina sa lugar na ito, hindi na ako mapakali dahil parang may mali. Hindi ko alam kung namamahay lang ba ako o sadyang binibigyan ko na lang ng bawat kahulugan ang lahat ng mga nangyayari sa amin. Hindi ko na nga rin namalayan kung anong oras na ako dinalaw ng antok o kung nakatulog nga ba talaga ako. Dahil paglingat ko, umaga na pala. Bagya pa akong nagulat nung may sunod-sunod na katok kaming narinig sa labas ng tinutuluyan naming bahay. Lola Marcelina? Amara? Gising na po ba kayo? Si Bella po ito. Amara, Apo, gising ka na ba? Ay, parang naririnig ko si Bella sa labas. Opo, Lola. Sandali lang ho, titingnan ko. Magandang umaga, Amara. Pasensya ka na kung napaaga ako. Gising na ba ang Lola Marcelina mo? Ikaw pala, Bella. Magandang umaga rin sa'yo. Halika, pumasok ka muna sa loob. Halos kagigising lang rin kasi namin ni Lola. Ay, nako. Mukhang nakaistorbo pa yata ako. Pasensya na kayo, Amara. Marami kasing gagawin ngayon sa baryo. At ito ang unang inuto sa akin. Ang puntahan ko kayo rito ng lola mo. Napaaga ka ata, Bella. Anong sadya mo sa amin at napadalaw ka ng ganitong kaaga? Opo, Aling Marcelina. Pinapasundo po kasi kayo sa akin ni Mother Clara. Pinapasabi niya rin na baka gusto niyo raw pong sumama sa padasal bago magsimula ang mga gawain para sa pista. At saka gusto na rin po niya kayong makilala. Kayo na lang po kasi ni Amara ang hindi niya pa nakikita sa mga dayong dumating dito kahapon. Ay, ganun ba? Sige. Siya, maghahan na lang kami. Sandali lang, Amara. Sige po, Aling Marcelina. Hihintayin ko na lang po kayo ni Amara dito sa labas.
Pagkatapos naming makapag-ayos ni Lola Marcelina ay agad na rin kaming lumabas at sumunod kay Bella. Maliwanag na sa Barrio San Roque. Bumalik na rin ang ingay ng lugar. Abala na ang mga tao sa paghanda para sa pista. Sa gilid ng kalsada may nakita akong mga nag-iinuman habang nag-iihaw ng lechon at baka. Agad na nuot sa ilong ko ang mabangong amoy ng mga yun. Pero kahit ganoon, hindi ako mapalagay. Habang naglalakad kami papunta ng kapilya, ramdam kong may mga matang nakasunod sa bawat galaw naming maglola. Si Bella naman, bawat madaanan niya ay binabati, pinupuri at niningitian siya ng mga tao. Nang mapadako muli ang tingin ko sa mga nag-iinuman, agad akong umiwas. Bahagya akong ginapangan ng kilabot, Sir Jupiter, dahil taimtim silang nakatingin sa akin. Mga titig na hindi ko nagustuhan, na parang sinusukat ako at parang may balak na hindi maganda. At habang palalim ang kaba ko, may isa pa akong napansin. Simula kahapon wala pa rin akong nakikitang kahit isang bata man lang sa daan. Sa dami ng baryong napuntahan namin, ngayon lang ako nakakita ng pistang walang batang nagtatakbuhan, naglalaro o nagtatawanan. At doon ko tuluyang naramdaman na may mali sa Barrio San Roque. Amara, ayos ka lang ba? Ba't bigla kang natigilan? Oo, ayos lang ako, Bella. May napansin lang kasi ako eh. Bakit parang wala atang bata na naglalaro sa labas? Simula kasi kahapon nung dumating kami, ni isang bata ay wala akong nakita. Iyon ba? Abala rin kasi ang mga bata ngayon, katulad ko. May inaatupag rin silang mga gawain na binigay sa kanila ni Mother Clara. May oras kasi ang paglalaro. Bago magdilim, dapat ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay ang mga bata para mag-aral ng mga dasal na itinuturo sa kanila ni Mother Clara. At pagsapit naman ng 6:00 ng umaga, ay ganun pa din ang gagawin nila. Tig-isang oras lang naman ang nilalaan nila sa pag-aaral. Maya-maya lang matatapos na sila at may makikita ka ng mga batang nagtatakbuhan dyan sa gilid ng kalsada o kaya naman ay sa may plaza. Ang disiplinado naman pala ng mga bata rito sa inyo, Bella. Mainam naman yon, Apo. Para habang bata pa marunong na silang sumunod sa mga patakaran nila rito sa kanilang baryo. Oo nga po, Aling Marcelina. Ganun din po kasi ako nung bata pa ako. Yun rin po kasi ang kinalakihan kong turo sa amin ni Mother Clara, na maging madasalin at laging magpasalamat sa mga biyayang dumarating. Narito na tayo. Tara na po sa loob, Aling Marcelina. Amara, kanina pa po naghihintay si Mother Clara sa atin. Napatango na lang ako sa sinabi ni Bella, Sir Jupiter. Maging si Lola Marcelina hindi na rin muling umimik pa. At katulad kahapon, napansin kong humigpit na naman ang hawak niya sa kanyang baston. Nang mahuli niya akong nakatingin sa kanya, para akong napaso sa tindi ng tingin na ibinigay niya sa akin. Para bang may gusto siyang sabihin pero mas pinili na lang niyang manahimik. Hanggang sa hindi ko na namalayang nasa harap na pala kami ng kapilya. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng isang nakakabinging katahimikan. Ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa loob, kasabay ng amoy ng pinaghalong insenso at kandila na isang tanging nagbibigay liwanag sa kapilya. Napansin kong wala ni isang ilaw maliban sa mga kandilang nakasindi. Kung hindi pa nakabukas ang ilang bintana, tuluyan na sanang nilamon ng dilim ang buong lugar. Habang nagmamasid ako, bigla akong nakaramdam ng hilo. May kakaibang amoy kasi na humalo sa usok ng insenso at kandila. Hindi ko maipaliwanag kung ano, pero sapat na para sumakit ang ulo ko. Nang lingunin ko ang mga kasama ko, tila wala lang sa kanila ang nararamdaman ko, na parabang ako lang ang apektado. Napakapit ako sa kahoy na upuan sa loob ng kapilya dahil pakiramdam ko'y anumang sandali, babagsak ako. Hanggang sa mapadako ang paningin ko sa malapit sa altar. Doon ko nakita ang isang babaeng may edad na naglalakad papalapit sa amin. Nakasuot siya ng puting damit na pangmadre na abot hanggang sakong. May hawak siyang rosaryo at yakap ang isang makapal na librong kulay itim na sa tingin ko ay isang Biblia. Maaliwalas ang bukas ng kanyang mukha. May bahagyang ngiti rin sa labi. Magaan ang kanyang aura, lalo na nang marinig ko ang boses niya. Malamyos pero may likas na otoridad. Siguro yun ang dahilan kung bakit halatang iginagalang siya ng mga taga-baryo.
Sila na ba ang sinasabi mong mga bisita natin, Bella? Opo, Mother Clara. Sila po yung maglolang bagong dating lang kahapon. Si Aling Marcelina at ang apo niyang si Amara. Maligayang pagdating sa Barrio San Roque, Marcelina, Amara. Pumingi ako ng dispensa dahil hindi ko kayo naharap kahapon. Ay, wala hong kaso sa amin yon, Mother Clara. Nasabi naman no sa amin ni Bella ang dahilan kung bakit hindi kayo nakalabas ng kapilya nung dumating kami. Gayunpaman ay lubos kaming nagpapasalamat sa pagtangkap nyo sa amin rito sa baryo ninyo. Ang mga panauhin sa San Roque ay biyaya. Lalo na sa panahong nalalapit ang pista. Kaya dapat lang ho na pasalamatan namin yon. At malugod kayong tanggapin rito sa munti naming baryo. Sana'y magustuhan ninyo ang pananatili rito sa aming lugar. Titiyakin namin na masisiyahan kayo dahil maraming pwedeng gawin rito. Kaya lang ay may oras po na dapat sundin. May mga bagay na pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa baryo namin. Siguro naman ay naipaliwanag na rin sa inyo ni Bella ang tungkol sa mga bagay na yon. Ay, wala po kayong dapat ipag-alala, Mother Clara. Nasabi na po sa aming lahat ni Bella ang mga kailangan naming malaman. Rerespetuhin namin kung ano man ang patakaran na meron kayo rito sa baryo ninyo. Maraming salamat. Masaya akong malaman yon. Teka, ito po ba ang apo ninyo? Ayos ka lang ba, Iya? Mukhang namumutla ka. Siya nga ang nag-iisa kong apo, si Amara. May masakit ba sa'yo, apo? May iba ka bang nararamdaman sa katawan mo? Ayos lang po ako, Lola. Mother Clara, medyo nakaramdam lang po ako ng hilo. Siguro po dahil lang sa kulang ako sa tulog. At gutom na rin ako. Hindi ba po kasi kami kumakain ng lola ko? Halika, Iha, at maupo ka muna. Bella, kunin mo nga yung basket na may lamang prutas na nasa banggirahan ng kapilya at kumuha ka na rin ng tubig. Pasensya ka na, Iha. Yun lang ang maaalok ko sa'yo rito sa kapilya. Pero wag kang mag-alala. May ipinahanda kaming pagkain ngayong umaga sa plaza para sa mga bisita. Pero sa ngayon, ito na muna ang kainin mo para maibsan ang gutom mo. Eto na po, Mother Clara. Pagbalik ni Bella, kumuha si Mother Clara ng isang prutas mula sa basket na dala niya, Sir Jupiter. Kamukha yun ng mansanas na muntik ko ng kainin kahapon kung hindi lang ako nabunggo ng lalaki. Inabot niya sa akin ang prutas kasabay ang isang boteng may lamang tubig. Tinanggap ko ang mga yon at nagpasalamat. Pero bago pa man ako makakilos, napatingin ako sa Lola Marcelina ko at doon ako kinabahan. Hindi siya nagsalita, hindi rin sa kumilos, pero sapat na ang tingin niya. Malamig, diretso at walang kahit anong emosyon. Kasabay noon ang marahan niyang pag-iling, parang tahimik na babala na ako lang ang dapat makaintindi. Kaya imbis na kainin ko ang prutas ay ang bote na lang ng tubig ang binuksan ko at saka uminom. At kahit malamig ang tubig na ininom ko ay hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Ayaw mo ba ng prutas na yan, Iya? Naku, Amara. Sikat yan sa baryo namin. Isa yan sa mga binabalik-balikan ng mga dayo rito sa San Roque. Mas masarap kasi kesa sa mansanas. Kahit medyo magaspang ang itsura niya, ay hindi ka magsisisi sa lasa kapag natikman mo na. Hindi naman po sa ganun, Mother Clara, Bella. Mamaya ko na lang po kakainin. Gagawin ko na lang po panghimagas mamaya pagkatapos kumain. Ay, walang problema, Iha. Bella, samahan mo na sila sa plaza para makakain na sila. Paniguradong nandun na rin ang iba pa nating mga bisita. Ikaw na muna ang bahalang mag-asikaso sa kanila. Opo, Mother Clara. Ako na pong bahala. Pwede kayong bumalik rito mamaya, Marcelina, Amara, para magdasal. Bukas ang kapilya hanggang mamayang 5:00 ng hapon. Babalik po kami, Mother Clara. Maraming salamat po ulit at mauna na kami. Ngumiti na lang ako kay Mother Clara, Sir Jupiter, bago kami tuluyang makalabas ng kapilya. Doon ko palang naramdaman ng kaunting ginhawa. Ang masakit kong ulo ay bahagyang gumaan. Hawak ko pa rin ang prutas pero katulad ng ginawa ko nung una ko itong makita, hindi na ako nagtangkang amuyin pa yon. Matapang kasi ang amoy nito sa sobrang bango at tamis, parang nakakahilo na. Kumusta ang pakiramdam mo, Amara? Nahihilo ka pa ba? Hindi na po masyado, Lola.
Huwag kang mag-alala, Amara. Malapit lang naman ang plaza mula rito. Hindi na tayo maglalakad pa ng malayo. Tsaka mag-e-enjoy ka ron mamaya. May mga palaro, sayawan, palabas. Meron kaming inarkilang banda at mga komedyante na aarte mamaya. Kaya paniguradong sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Ganun ba? Mukhang masaya nga yun. Oo naman. Pero syempre, mas mag-i-enjoy ka sa mga pagkain namin. Naku, masasarap magluto ang mga taga-baryo. Matanong ko lang, Iha. Wala ba kayong kapitan rito? Bukas na kamo ang pesta, hindi ba? Kapitan ho? Meron ho, Aling Marcelina. Kaya lang po ay may sakit ang kapitan namin. Ilang araw na po siyang wala ngayon sa baryo para magpagaling. Kaya halos si Mother Clara po ang nag-aasikaso ngayon sa mga pangangailangan ng mga tao rito sa amin. Pero ang alam ko po, sa araw ng pasasalamat ay darating siya. Hindi raw po niya mapapalampas ang kasiyahan rito bukas. Ay, pagpasensya mo na ang tanong ko, Iha. Nagtaka lamang ako dahil sa bawat baryo ay alam kong may mga kapitan sila. Dahil sila ang madalas sumalubong sa mga dayong tulad namin. Ayos lang ho yun, Aling Marcelina. Hindi ko na kasi nabanggit sa inyo dahil makikilala nyo rin naman siya. Oh, nandito na pala tayo. Tara na po, Amara, para makakain na kayo ng Lola Marcelina mo. Pagdating namin sa plaza, sinalubong kami ng kasiyahan. May nagsasayawan, may nagkakantahan at may mga naglalaro. May basagan ng palayok, may palusebo na kailangang akyatin ng madulas na poste para makuha ang premyo sa tuktok. Sa di kalayuan may karera ng sako, mga manlalarong nagtatalon papunta sa dulo habang pinapalakpakan ng mga tao. Katulad ng sinabi ni Bella, Sir Jupiter, ngayon ko lang ulit nakita ang mga bata. Masaya silang nag-aagawan sa mga pabitin na puno ng candy at laruan. Pero sa gitna ng kasiyahang yun, may isang lalaki akong napansin. Nakatayo lang siya sa di kalayuan. Tahimik, hindi nakikihalubilo sa mga bisita, hindi rin nakangiti. Nakatitig lang siya ng diretso sa amin ni Lola. Matalim ang mga mata niya, Sir Jupiter. Hindi yung tinging nag-uusisa at wala ring mababakas na kahit anong emosyon sa mga yon. Sa gitna ng tawanan at musika, siya lang ang bukod tanging hindi masaya sa mga nakikita niya. At doon ako nakaramdam ng kaba na parabang sa likod ng lahat ng kasiyahang ito, may naghihintay o may hinihinging kapalit. Di ba ang saya rito, Amara? Tapos ang dami pang mga pagkain. Halin na po kayo. Aling Marcelina, eto po ang plato. Kayo na pong bahalang pumili ng mga gusto nyong kainin dyan sa mahabang mesa. Ay, salamat, Bella. Tunay ngang masaya rito sa baryo nyo at mababait pa ang mga tao. Ay, opo naman. Kaya hindi nyo makakalimutan ang pesta rito sa amin. Sige ho, kumain lang kayo. At aasikasuhin ko lang po muna ang ibang mga bisita. Ay, sige, Iha, at kami nang bahala sa mga sarili namin dito. Sige po, kain lang, Amara. Mag-enjoy kayo. Salamat, Bella. Amara, huwag mo nang kainin ang prutas na hawak mo at ipatong mo na lang rito sa mesa. Marami namang pagkain ang nasa hapag na pwede mong kainin. Napatango na lang ako at sinunod ang utos ng Lola Marcelina ko kahit kinain ako ng kuryosidad sa lasa ng prutas na yon. Napansin ko kasi, Sir Jupiter, na parang sarap na sarap ang mga bisitang nadatnan namin dito sa plaza habang kinakain ang prutas na yon. Kaya para hindi na lang ako mapagalitan, pumili na lang ako ng ibang pagkain sa mahabang mesa. Hindi mawawala ang mga kakanin sa hapag. May iba't ibang prutas din gaya ng saging at pakwan. May lechong manok, baboy at baka. Pero may isang putahe ron na agad nakaagaw ng aking atensyon. Nakahiwalay kasi ito sa iba pang mga ulam. Mukha itong sariwa at hindi pa luto, Sir Jupiter. Hindi ko rin masabi kung anong klaseng karne ang mga nakahiwa sa maliit na piraso. Kulay pula ang sabaw nito, parang dugo. Kakaiba rin ang amoy. May halong lansa at bahid ng pagkabulok. Bigla akong naduwal. Nanlamig ang buong katawan ko nang mapansin kong may nakalutang na hibla ng buhok sa sabaw. Parang may hugis din ng daliri at mata ng hayop o tao. Hindi ako sigurado kung tama ba ang nakikita ko, pero sa mga sandaling yun ay ginapangan ako ng matinding takot at kilabot. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga nakikita ko o nililinlang lang ako
ng sarili kong paningin. Diyos ko, bakit may ganito rito? Daliri ba to ng tao? Bakit may buhok? May mata? Tao ba to o hayop? Ano ba to? Oh, sino ka? Bitawan mo nga ako. Bakit ka ba nangihilat? Teka, saan mo ako dadalhin? Halika dito. Nasaan ang lola Marcelina ko? Umalis na kayo ng lola mo rito. Ngayon na, habang nagsisimula pa lang ang pista. Sandali, parang pamilyar ang boses mo. Ikaw yun, di ba? Ikaw yung lalaking nakasalubong namin sa gubat ng balete. Ikaw rin yung nagsabi na wag na kaming tumuli rito ng lola ko. Ano bang problema mo? Makikipista lang naman kami rito. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, makinig ka. Hanggat may oras pa, umalis na kayo sa baryong to. Sino ka ba para utusan ako? Taga rito ka ba? Nakikisaya lang kami ng lola ko rito. Kanina ka pa. Akala mo ba hindi ko napapansin yung matatalimong tingin sa amin? Dahil hindi para sa mga taga-baryo ang pistang to. Anong ibig mong sabihin? Amara! Sino yung kausap mo riyan? Si ano po? Oh, teka, nasaan na yun? Halika na rito. Babalik pa tayo sa kapilya mamaya pagkatapos nating kumain. Nandiyan na po, Lola. Bago ko lapitan ng lola ko, napatingin muna ako sa likuran. Hindi ko na nakita ang lalaking humila sa akin kanina. Doon sa may puno na medyo malayo sa mga tao, wala na siya. Parang bigla na lang naglaho. Nang makabalik ako sa tabi ng lola ko, napatingin ulit ako sa pwesto ng ulam na nakita ko kanina. Laking gulat ko nang wala ng laman ang lalagyan. Tanging kaunting pulang sabaw na lang nang natira. Hindi ko yun sinabi sa lola ko, Sir Jupiter. Kahit anong tungkol sa lalaking humila sa akin at pilit kaming pinaaalis, hindi ko rin nabanggit sa kanya. Parang may pumipigil kasi sa akin na magsalita. Kaya nang pabalik na kami sa kapilya, pakiramdam ko wala ako sa aking sarili. Kahit ilang beses na akong kinakausap ni Bella, wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Dumadaan lang ang boses niya sa tenga ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakapasok na pala ulit kami sa loob ng kapilya. Sa loob, nadatnan namin ang ilang batang nakasuot ng puting damit katulad ng suot ni Mother Clara. Nakaluhod sila sa harap ng altar kasama si Mother Clara at sabay-sabay na nagdarasal. May binibigkas silang mga salita pero hindi ko maintindihan ang lengguaheng gamit nila. Nang balingan ko ang Lola Marcelina ko, seryoso lang ang mukha niya. Tahimik siyang nakamasid sa harapan, nakikinig. Napansin ko ring humigpit na naman ang hawak niya sa kanyang baston. Naku, lumampas na tayo sa oras. Pasensya na po, Aling Marcelina, Amara. Pero kailangan nyo na pong lumabas ng kapilya. Hindi ko na rin po kayo maihahatid doon sa tinutuluyan nyo. Sasali po kasi ako sa dasal at may kailangan pa po akong aasikasuhin pagkatapos. Ayos lang Umusal naman ko ng time-team na panalangin habang papasok tayo ng kapilya. Sige na, at sumali ka na sa kanila. Kaya na namin ni Amara ang mga sarili namin. Sige ho, Aling Marcelina, Amara. Magkita-kita na lang po tayo bukas ng umaga. Lola Marcelina, bakit ganyan po silang magdasal? Parang hindi normal. Sa ngalan ng makapangyarihang Ama na nasa langit, proteksyonan mo kami. Halika na, Amara. Magmadali ka. Kailangan na nating umalis. Pero Lola... Ngayon na, Amara. Lakad na. Huwag kang hihinto o lilingon kahit anong makita o maarinig mo. Diretso lang, Apo. Hanggang sa makauwi tayo. Diyos ko, bakit ang bilis dumilim sa labas? At ano yun, Lola? Mga sigaw ba yung naririnig ko? Nagsisimula ng magsara ang mga pintuan at mga ilaw sa bawat bahay. Oras na. Malapit na tayo, Amara. Huwag kang hihinto sa pagtakbo. Ay, Diyos ko. Salamat at ligtas tayong nakauwi. Ano bang nangyayari, Lola? Hindi niya man kasing lakas ang pakiramdam at kakayahan ko na kagaya ni Lola Juanito at iba pa natin mga kalahing manunugis. Alam kong may mali sa baryong ito, Lola Marcelina. Hindi ka mahina, Amara. Yan ang tatandaan mo. Para proteksyonan ka namin ay sinadyang huwag kang bigyan ng misyon noon dahil yon ang utos ng Lola Juanito mo. At binilin niyang huwag kitang pababayaan kahit anong mangyari.
Pero ngayon na ang tamang panahon, Amara. May tiwala ako sa iyo at alam kong makakaya mo. Ito ang una mong misyon. Kasama ako dito sa baryo ng San Roque. Maganda ka. Kailangan nating manatili at alamin ang mga mali sa lugar na ito. Opo, Lola Marcelina. Nang gabing yun, sa bahay pahingahang tinutuluyan namin, isang malakas na kalabog sa bubong ang bigla naming narinig. Para bang may mabigat na bagay na walang pasabing bumagsak mula sa taas. Nagkatinginan kami ng lola ko sa mga sandaling yun, Sir Jupiter. Pareho naming alam na hindi yun basta kung ano lang. Kasunod nun, kumalampag ang mga bintana paulit-ulit. Marahas na parang may pilit na gustong pumasok sa loob ng tinutuluyan namin. Kitang-kita ng mga mata ko ang mahahaba at matutulis na kuko na kumakamot sa salamin, gumagasgas na parang gusto nilang durugin ang bintana. May mga sigaw rin akong narinig, sunod-sunod mga boses na humihingi ng tulong, akala may hinahabol ng mababangis na hayop na handang manakmal anumang oras. Tahimik pero mabilis kaming naghanda ng Lola Marcelina. Kinuha ko mula sa nakatagong bahagi ng damit ko ang regalong punyal ng Lolo Juanito ko. May ukit na simbolo at orasyon sa talim. Ramdam ko ang bigat sa palad ko. Ramdam ko rin ang takot. Ganun din ang ginawa ng lola ko, Sir Jupiter. Nakita kong pinulupot niya sa kanyang basto ng buntot pagi. Sandata laban sa masasamang nilalang. Mahigpit ang hawak niya at walang alinlangan. Handa na kaming humarap noon sa kung anuman ang nasa labas, Sir Jupiter. Pero bago pa man kami makalabas ng pinto ay isa-isang bumagsak ang mga anino sa dilim, parang tinamaan ng kung anong hindi namin nakita. Sa ere kuminang ang mga patalim, mga palasong mabilis na nagsiliparan kasabay ng hampas ng pana at sa gitna nun may isang boses na umalingaw-ngaw, malamig at mariin. Pagkatapos noon biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang sigaw, nawala ang mga kalampag, at ang natira na lang ay ang mabigat na katahimikang mas nakakatakot pa kaysa sa ingay kanina. Hindi kayo makakapasok sa bahay na to! Kilala kong boses na yun, Lola. Huwag tayong magpadalos-dalos, Amara. Kailangan nating maghintay at mag-isip bago umatake dahil hindi natin alam kung kakampi ba ang nasa labas o kalaban. Tulong! Ngayon na, Amara! Kumilos ka na at buksan mo ang pintuan! Binilaan ko na kayong umalis na rito pero hindi kayo nakinig. Ikaw? Diyos ko, dumudugong tagiliran mo. Alam mong hindi ako makikinig basta-basta, iyo. Hinintay kitang lapitan mo ko, pero hindi sa ganitong paraan, Marcos. Kilala mo siya, Lola? Oo, pero mamaya ko na ipaliliwanag, Amara. Tulungan mo muna kong buhatin siya para magamot ang sugat niya. Opo, Lola. Isandal mo siya ng maayos rito at tulungan mo na rin akong tanggalin ang damit niya. Kailangan kong matingnan ang sugat niya dahil mukhang malalim ang natamo niyang sugat. Kukunin ko na rin po ang mga halamang gamot na dala natin, Lola Marcelina. Kunin mo lang yung dahon ng bayabas at sambong, Amara. Pakuluin mo ang mga yon dahil mabisa yung panlinis ng sugat niya. Pagkatapos ay dalhin mo na rin ang damong tulisan. Durugin mo at yun ang gagamitin kong pantapal sa sugat niya nang maampat ang pagdurugo nito. Wala na akong inaksayang oras sa mga sandaling yun, Sir Jupiter. Mabilis akong kumilos at sinunod ang utos sa akin ni Lola Marcelina. Habang ginagawa ko yun, hindi maiwasang mapatingin sa lalaking nakahiga sa higaan naming maglola. Kung tama ang dinig ko, Marcos ang pangalan niya. Bakas sa mukha niya ang sakit na tinitiis dahil sa pagod. Pangalawang beses ko palang siyang nakita, Sir Jupiter, pero napansin kong sa kabila ng malamig at seryoso niyang presensya, hindi mo maikakaila na magandang lalaki si Marcos. Matangkad, matikas at parang laging handang lumaban. Habang hinihintay kong kumulo ang mga halamang gamot, kitang-kita ko ang walang tigil na pag-agos ng dugo sa tagiliran niya. Mahaba ang hiwa,
parang sinuwag o hiniwa ng matulis na kuko at doon ko biglang napagtanto, Sir Jupiter, na hindi basta-basta mababangis na hayop ang umatake sa labas kanina, kundi mga aswang. Mga aswang na naninirahan mismo sa baryo ng San Roque. Tiisin mo lang, iho. Kailangan nating patigilin ang pagdurugo. Kapag hindi, mas lalo kang mapapahamak. Masyadong malalim ang sugat na nakuha mo sa nakaengkwentro mong nilalang kanina. Sandali lang at pupunasan kita, Marcos. Medyo mainit pa to, kaya tiisin mo muna. Makakatulong tong pinakulo ang dahon ng bayabas at sambong para malinisan at hindi ma-impeksyon ang sugat mo. Delikado ang lugar na to. Kaya ako kayo pinipigilang huwag nang tumuloy at umalis na lang. Pwede ba? Tumahimik ka muna kahit sandali lang at itatapal ko na sa itong dinurog na damong tulisan para bumagal ang pagdurugo ng sugat mo. Huwag ka ring malikot para mabenda ko ng maayos. Ang dami mong sinasabi. Kapag ako nabuisit sa'yo, paduduguin ko palalo yung sugat mo. Hanggang ngayon ay matapang at may katigasan pa rin pala talaga ng ulo. Ito nga pa mo, Lola Marcelina. Kanino pa ba magmamana ang isang yan kundi sa akin? Tingnan mo, nakinig ba kami sa sinabi mo? Hindi, di ba? Malakas ang pakiramdam ko na dito sa baryong ito ko malalaman ang mga tanong at sagot na matagal ko nang hinahanap. O ayan, tapos na. Ngayon ka na magsalita, lalaki. Sino ka? At bakit kilala mo kami ng Lola Marcelina ko? Masyadong matabil ang dila mo. Kung alam mo lang na mas mahalaga ngayon na buhay pa kayo ng lola mo kaysa ang makilala mo ko. Dahil hindi lahat ng nilalang sa baryong to ay papayag na makaligtas kayo ngayong gabi. Ba't pasalamat ka pa nga, ipinagbuksan ka pa namin ang pintuan ng lola ko. Dahil kung hindi, nilapa ka na ng aswang dyan sa labas. Hindi ka malang nagpasalamat na ginamot pa kita. Kahit hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ka ba namin o hindi. Matapos kong gamutin si Marcos ay matalim ako nitong tiningnan, kaya mabilis ko namang siyang inirapan, Sir Jupiter. Nauwi kami sa isang pagtatalo at kung hindi pa kami inawat ni Lola Marcelina, baka mauwi na kaming dalawa sa patayan. Dahil sa kabila ng problemang kinakaharap namin, hindi ko mapigilang hindi mainis at kumulo ang dugo sa kanya. Tama na yan, Marcos, Amara. Ngayon, magsalita ka, iho. Anong mga nalalaman mo tungkol sa baryong to? At bakit hindi na kayo nakabalik ng mga kasamahan mo sa misyong binigay sa inyo para hanapin at tapusin ang hindi natapos na misyon ng ating pinuno? Anong ibig mong sabihin, Lola? Isa rin bang manunugis si Marcos? Oo, Apo. Isa siya sa mga napabalitang hindi na nakabalik. 2 taon na ang nakalilipas. Kaya pinatigil na ng mga kalahi nating manunugis na magpadala ng tao. Dahil lahat sila ay bigong tapusin ang misyong hindi natapos ng lolo mo. Nagkahiwa-hiwalay kami ng mga kasamahan ko at dito ako napadpad. Sa pananatili ko rito, napansin kong maraming pinagbabawal. Sa unang pista na naranasan ko dito, nalaman kong may mga aswang na nakatira sa baryong to. May nakaengkwentro akong isang manunugis na nakikipaglaban sa mga aswang. Tinulungan ko siya at natalo namin ang mga yon. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng babala. Huwag daw akong kakain ng pulang prutas at huwag magpapahuli sa kanila. Teka, sino yung mga tinutukoy niya? At anong kinalaman ng prutas rito? Saka yung prutas na tinutukoy ba niya ay yung prutas na parang mansanas? Oo, yun nga. Kaya kahit minsan, hindi ako tumikim nun. Hindi ko alam ang epekto pero isa lang sigurado ako. Lahat ng dayong kumain nun ang madalas sumuway at nauhuli. Ang mga boses na narinig nyo kanina ay mga dayong kumain ng prutas sa plaza. Hinabol sila at may mga aswang ding umatake sa kanila. Hindi ko pa rin maintindihan. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas sa gabi pero bakit may sumusuway pa rin? At yung sinabi ni Bella, totoo bang hinuhuli lang sila para paalisin? Ikaw, bakit nanatili ka pa rito? Hindi ako sigurado kung pinapaalis lang sila. Araw-araw may bagong dayo. Hindi ko alam kung saan sila dinadala. At nanatili ako dahil katulad ng lola mo, may mga sagot akong hinahanap. Bilang manunugis, tungkulin kong tapusin ang mga aswang na nandito. Kaya ko kayo binalaan. Ayaw kong mapahama kayo.
Kung ganon, kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa nila sa mga nahuhuli. At kung bakit ang mga kumakain lang ng prutas ang sumusuway. Hindi na ito simpleng pista lang. Isa na itong misyon. Sa mga sinabing yon ni Lola Marcelina, nakaramdam ako ng matinding kaba, Sir Jupiter. Hindi dahil sa ito ang una kong misyon bilang manunugis, kundi dahil sa maaring matuklasan namin sa lugar na ito. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa kapilya. Iniwan ko muna si Lola Marcelina sa bahay pahingahan kasama si Marcos para mabantayan niya ito at makabawi ng lakas. Pagpasok ko pa lang sa loob ng kapilya ay narinig ko na agad ang malamyos na boses ni Mother Clara. Katulad kahapon, nagdarasal na naman siya. Ang kaibahan lang ngayon ay mag-isa na lamang siya at wala ng mga bata sa paligid. Nilibot ko ang paningin ko sa loob hanggang sa mapansin ko si Bella na tahimik na nakatayo sa gilid. Nanginginig ang buong katawan niya, Sir Jupiter. Halatang halata ang takot sa mukha niya habang nakatiti siya sa gitna ng altar kung saan naroon si Mother Clara. Hindi ko alam kung gaano nakatagal siyang ganon, pero nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, bigla siyang napapitlag at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Agad siyang tumalikod at tumakbo palabas na mabilis ko namang sinundan. Napunta kami sa pinakalikod ng kapilya. Pagdating ko roon, bigla akong naduwal sa aking nakita at naamoy, Sir Jupiter. Bumungad kasi sa amin ang mga nabubulok na pulang prutas at sa tabi ng mga yon, mga pira-pirasong katawan ng tao. Nilalangaw na, inuuod at halos hindi na makilala kung sino pa ang mga yon. Anong mga ito? Totoo bang mga nakikita ko? Mga tao? Taong putol-putol ang katawan? Ay, Diyos ko! Tamara, umalis na kayo rito habang hindi pa natatapos ang pesta. Bago lumubog ang araw, tumakas na kayo ng lola mo at lahat ng nakita mo ay kalimutan mo. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasabi kung ano ba talagang nangyayari sa baryong to. Sino mga bangkay na yan, Bella? At ikaw, isa ka rin ba sa mga aswang, ha? Hindi, Amara. Hindi ako kabilang sa kanila. Ang mga nakita mo, sila ang mga dayong nahuhuli at lumalabag sa patakaran ng baryo na sila rin mismo ang gumawa. Pinapakain nila ng mga pulang prutas na may halong dasal at sumpa ang mga dayo bago sumapit ang gabi para hindi na sila makaalis pa. Diyos ko, paano niyo nagawang mga bagay na to? Bakit ka pumayag, Bella? Bakit? Wala akong laban sa kanila, Amara. Wala akong pagpipilian kung hindi sumunod sa lahat ng inuutos nila. Lalo na si Mother Clara. Pero hindi ko na kaya, Amara. Pati mga inosenteng bata, nadadamay na. Ayoko matulad sila sa akin. Bella, nasan ka? Naihanda mo na ba ang mga kakailanganin mamaya para sa pasasalamat? Amara, tapos na siyang magdasal. Umalis ka na. Hindi ka pwedeng makita ni Mother Clara rito. Alam ni Mother Clara? Bella, papasok na ako dyan. Nasa libingan ka ba? Libingan? Ginawa niyong libingan ang likod ng kapilya? Kainin mo to prutas, Amara. Pakiusap, makinig ka. Ito na ang tanging paraan. Magtiwala ka sa akin, Amara. Wala nang oras. Papunta na siya rito. Nabasa ko sa mga mata ni Bella ang pinaghalong takot at kaba noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Pareho kaming pigil ang hininga sa bawat tunog ng yapak na papalapit sa kinaroroonan namin. Nakita ko rin sa kanya na hindi niya ginusto ang lahat ng nangyayari. Napilitan lang siyang sumunod sa mga karumaldumal na utos nila, dala ng takot para sa sarili at sa mga batang walang kamuwang-muwang. Kaya naman pikit mata kong kinagat ang pulang prutas na inabot niya sa akin. Pinilit kong lunukin yun habang paulit-ulit niya akong sinasabihan na magtiwala lang ako sa kanya. Ilang sandali pa nakaramdam ako ng matinding pagkahilo. Kumalat sa buong katawan ko ang mabango at matamis nitong lasa at amoy. Unti-unti nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Pakiramdam ko parang nakalutang ako sa ere.
Ramdam ko ang paghawak ni Bella sa aking braso. Kitang-kita ng mga mata ko ang pagdating ni Mother Clara. Nakangisi siya habang malamig ang tinging ibinabato sa akin. Kasabay nun ang isang nakakakilabot na halakhak, Sir Jupiter. Gusto kong gumalaw at magsalita pero para akong naparalisa ng mga oras na yon. Narito na pala ang isa sa pinaka-importanteng bisita natin. Akalain mo nga naman, hindi na tayo nahirapan sa paghuli sa kanila. Kahit wala ang matandang manunugis ay narito naman ang purong dugo ng kanilang lahi. Magaling, Bella. Maasahan ka talaga. Tama ang naging desisyon kong palakihin ka. Opo, Mother Clara. Ano pong gagawin natin sa kanya? Dadalhin ko po ba siya sa piitan kasama ng ibang dayo? Oo. Ikulong mo muna siya kasama ng mga dayo naghihintay para maging handa natin ngayong araw ng pista. Tiyak na masisiyahan na naman ang taga-baryo sa mga putahing matitikman nila. Masusunod po, Mother Clara. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas, Bella. Dahil kung hindi, ikaw ang pagpepiestahan ng mga taga-baryo San Roque. Makakaasa po kayo, Mother Clara. Ako na po ang bahala kay Amara. Mabuti kung ganon. Kailangan ko nang maghanda dahil darating na si Kapitan ngayong araw. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan at narinig, Sir Jupiter. Gusto ko mang sumagot at lumaban, wala akong lakas. Malinaw ko silang nakikita at naririnig pero hindi ako makagalaw o makapagsalita man lang. Para akong nakakulong sa sarili kong katawan. Dahan-dahan akong hinila ni Bella matapos umalis ni Mother Clara. Ang dating anghel sa aking paningin, ngayon tuluyan ng naging halimaw. Dinala niya ako sa isang maliit na kwarto at laking gulat ko nang makita ko roon ang ilang dayo na katulad ko ang kalagayan. Hindi rin sila makagalaw. Wala rin silang magawa, Sir Jupiter, kundi ang tahimik na lang na umiyak. At doon ko na pagtantong ganito ang epekto ng prutas na kinain namin. Kaya pala maraming napipilitang lumabag sa patakaran dahil wala na silang kontrol sa kanilang mga sarili na siyang dahilan kung bakit maraming mga dayo ang nawawala at nahuhuli. Sa dami ng nalaman at nangyari sa araw na yun, nakaramdam ako ng matinding panghihina. At bago ako tuluyang mawalan ng malay ay isang tahimik na dasal ang aking naiusal na sana mahanap ako ni Lola at ni Marcos. Amara, gising. Si Bella to. Naririnig mo ba ako, Amara? Bella, bumalik ka. Binalikan mo ako. Hinaan mo lang ang boses mo, Amara. Baka marinig tayo ni Mother Clara. Pasensya ka na kung medyo tatagalan ako. Inintay ko pa kasi ang oras ng pagdasal ni Mother Clara para makakuha ng tiyempong puntahan sila Aling Marcelina at Marcos. At makahingi ng tulong para mapuntahan ka namin rito. Tinapon ko na lahat yung mga natirang prutas na nasa panggirahan ng kapilya. Bella, ligtas na rin nakatawid sa gubat ng balete ang mga dayo. Si Amara, ayos lang ba siya? Marcos, si Lola nasan siya? Nasa ligtas siyang lugar, Amara. Mamaya na ako magpapaliwanag dahil kailangan na nating umalis at magmadali bago pa sila matapos sa pagdarasal. Teka Marcos, yung iba kong mga kasama rito nasan sila? Bakit ako na lang mag-isa rito? Ligtas na sila, Amara. Tinulungan sila ni Marcos. Sige na, kailangan niyo nang magmadali. Pero paano ka, Bella? Halika na, hindi ka namin iiwan rito. Sumama ka na sa amin. Masaya akong nakilala ko kayo ni Aling Marcelina, Amara. Pero kailangan kong manatili rito. Hindi, Bella. Papatayin ka nila. Hindi ko pwedeng iwan ng mga inosenteng bata rito sa baryo, Amara. Wala silang alam sa mga nangyayari. At hindi ko alam kung paano ko sila may aalis sa lugar na to. Lalo pat pagkatapos nito ay malalaman ni Mother Clara ang ginawa kong pagtulong sa inyo. Hindi ako sigurado kung makikita ko pa ang mga batang iyon. Bella! Diyos ko. Wala na tayong oras, Amara. Umalis na tayo rito. Marcos, isama mo na si Amara. Tapos na siya. Umalis na kayo. Bella! Mag-iingat kayo, Amara.
Wala na akong nagawa pa nang itulak kami ni Bella papasok sa maliit at makipot na daan sa likod ng kapilya na konektado palabas ng gubat ng balete. Lakad takbo ang ginawa namin ni Marcos ng mga oras na yun, Sir Jupiter, makalayo lang kami sa kapilya ng baryo San Roque. Walang lingon naming tinahak ang mga nagtataas ang damo. Hindi na namin ininda pa ang sakit na magasgasan at masugatan ng aming mga paa at balat. Hindi kami huminto ni Marcos. Tuloy-tuloy ang aming pagtakbo. Hanggang sa matanaw ko ang isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan na tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw. At doon ko nakita si Lola Marcelina na nakatayo sa harap ng kubo, tahimik at matyagang naghihintay sa pagbabalik namin. Amara, apo ko. Alalang-alala ako sa'yo. Mabuti na lang at ligtas ka. Maraming salamat, iho. Hindi pa tapos ang misyong to, Lola Marcelina. May mas matindi pa tayong kalaban na kailangan na harapin. Si Mother Clara. Kailangan nating iligtas ang mga inosenteng tao ron at ubusin ang lahat ng mga aswang sa baryong yun. Si Bella, Lola. Tinulungan niya kami. Nalaman ko rin kung anong epekto ng pulang prutas na yon. Pati ang ginagawa nila sa mga dayong nahuhuli. Pinapatay nilang mga ito at ginagawang handa sa pista. Ginagamit nilang pulang prutas na may halong orasyon para makapambiktima ng mga dayo. Dahil kapag nakain mong sinumpang prutas na yon, ay tuluyan kang manghihina. Ha? Diyos ko! Totoo ba yan, Amara? Opo, Lola. Kakailangan nating bumalik at tulungan si Bella. Pati ng mga bata roon. Hawak sila sa leg ni Mother Clara. Mga aswang sila, Lola. Ang banal na madre ng Baryo San Roque ay isang halimaw. Tama nga ang inaala ko. Isa siyang one na madre. Kung ganon, kailangan nating gumawa ng plano bago tayo bumalik sa baryong yon. Konti lang ang oras na meron tayo. At alam kong sa maikling panahon ay maaamoy na nila tayo rito. Kaya pa natin patakasin si Amara sa lugar na to, Lola Marcelina. Ano bang pinagsasabi mo, Marcos? Kasama ko sa misyong ito. Bago kita iligtas kanina, napag-usapan na namin ni Lola na hindi ka nasasama sa amin. Masyado mapanganib, Amara. Ang utos ng pinuno ay protektahan ka at yun ang gagawin namin. Iiwan mo ang lugar na to at babalik ka sa baryo natin. Lola, ano to? Akala ko ba unang misyon ko to? Bakit ngayon pinapalis niyo na ako? Kaya kong protektahan ang sarili ko, hindi ako mahina. Kaya kong lumaban. Sa galit ko nun, Sir Jupiter, mabilis kong hinugot ang punyal na nakasukbit sa aking tagiliran at buong lakas ko itong inihagis sa direksyon ni Marcos. Agad siyang nakaiwas pero nadaplisan pa rin siya ng talim sa kaliwang pisngi niya. Dahil naman sa pag-iwas niya, tumama ang punyal sa poste ng kubo at doon bumaon. Nakita kong napatayo si Lola Marcelina at ngumiti. Isang ngiti na nagsasabing nakapasa ako sa panunubok nila. Sinabi ko na sa iyo, Marcos. Handa na siya. Tama ka, Lola Marcelina. Dahil muntik na talaga ako ron. Hinding-hindi may aalis sa apo ko ang purong dugo ng isang manunugis. Ngayon, maghanda na tayo at may tatapusin pa tayong misyon sa baryong ito. Sa susunod na subukin mo akong muli. Hindi lang daplis ang aabutin mo, Marcos. Gamitin mo ang tapang at kakayahan mong yan mamaya. Patunayan mong hindi kami nagkamali ni Lola Marcelina sa'yo. Tama na yan, Marcos, Amara. Kailangan na nating magmadali bago pa nila tayo matuntun dito. Paniguradong alam na ni Mother Clara ang nangyari sa kapilya. Eto, kunin mo, apo. Bukod sa punyal, kakailanganin mo ang tirador na ito. May basbas na ang mga batong bala niyan na kayang pumatay ng aswang. At ito naman ang sayo, Marcos. Kunin mo ang tabak na ito. Bukod sa hawak mong pana at palaso, ay kakailanganin mo rin yan. Isa yan sa mga ginamit ni Juanito noon. Tulad ng armas na ibinigay ko kay Amara, may proteksyon din ang tabak na yan. Madaplisan lang ng talim ang balat ng isang aswang. Tsak na magiging abo sila. Maraming salamat po, Lola Marcelina. Ngayon, kailangan na natin kumilos mamayang hating gabi. Sa unang pistang naranasan ko rito ay nagtitipon-tipon sina Mother Clara dun sa plaza para magdasal. Hindi lang ako ganong nakalapit doon dahil masyado silang marami at hindi ko kakayanin mag-isa na labanan lahat ng mga aswang na yun. Walang problema, iho.
Kailangan lang nating unahin ang mga bantay sa paligid para makalapit kay Mother Clara at sirain kung ano man ang plano nito ngayong gabi. Lola, hindi pa po ako nasabi sa inyo. Kaninang nasa impluwensya pa ako ng sinumpang prutas, ay malinaw sa aking pagdinig na tayong mga manunugis ang kailangan niya. Anong ibig mong sabihin, Apo? Hindi na raw siya mahihirapan pang mahuli tayo dahil naroon na ako. Ang purong dugo ng mga lahi ng manunugis. Alam niya. Kilala niya tayo sa umpisa pa lang. Kilala niya tayo at alam niyang mga manunugis tayo. Pero bakit hindi sila natatakot? Anong kailangan nila sa atin? Hindi kaya para sa atin talagang pista, Lola? Na sadyang hinihintay nila tayo na dumayo sa baryo nila? Oras na. Amara, Lola Marcelina, kailangan na nating kumilos. Sa mismong bukana ng baryo na to, doon tayo dadaan. Dahil doon ang mga mas maraming bantay. Sila ang mga uunahin natin. Para kung sakaling mahuli nila tayo sa plaza, ay ilang aswang na lang ang kailangan nating tapusin. Tahimik at maingat naming tinahak ang masukal at liblib na gubat ng Balete, Sir Jupiter. Tanging liwanag ng buwan lamang ang nagsilbi naming gabay papunta sa bukana ng baryo ng San Roque. Ilang sandali pa, unti-unti naming narinig ang ingay at atungal ng mga mababangis na hayop na nagsisilbing bantay sa pasukan ng baryo. May namataan rin kaming iilang aswang na tahimik na nag-aabang sa dilim, nagugutom, naghihintay ng dugo at ng laman ng mga dayong susuway sa kanilang patakaran, handang lumapa anumang oras. Habang papalapit kami ay isang dambuhalang baboy ramong kulay itim ang biglang nakapansin sa amin. Nag-aapoy sa pula ang mga mata nito at naglalaway ang bibig. Ilang segundo itong nakatitig bago sumugod ng buong bagsik. Isang ataking agad umagaw sa atensyon ng ibang aswang at mababangis na nilalang sa paligid. Mabilis na nagsili para ng mga palaso ni Marcos sa ere na sumasapol sa ulo at dibdib ng mga aswang. Sunod-sunod din ang paghila ko ng tirador na ibinigay sa akin ni Lola at sa bawat tama sa ulo, ang mga aswang ay nangingisay bago tuluyang maging abo. Kasabay nito ay ang malalakas na hampas ni Lola Marcelina sa kanyang baston na may buntot ng pagi na sinusunda naman ng mga daing at atungal ng mga aswang sa paligid namin. Sa bawat talsik ng kanilang dugo sa aming mga sandata, lalo kaming nabibigyan ng pag-asang kaya naming matapos ang misyong ito. Tara na, kailangan na nating makarating sa plaza bago pa sila matapos. Marami pa kaya tayong aswang na makakalaban habang papunta tayo doon? Sa palagay ko, naubos na natin ang mga bantay sa bungad iya. At ang mga natitira ay nasa plaza na. At sila ang kailangan nating paghandaan. Malapit na tayo. Magsipaghanda na kayo. Iho, kailangan ko ng lugar na maaari kong orasyonan para kontrahin ang anumang dasal ni Mother Clara. Pakiramdam ko ay lumalakas ang mga aswang dahil sa mga inuusal niyang panalangin. Sa taas ng kapilya, Lola Marcelina, kung nasa ng kampana, may hagdan na pwedeng akyatin papunta ron. Nasubukan ko na kasing magbantay noon sa parting yun ng kapilya. Kaya lang, hindi tayo sigurado kung ano ba ang madadatnan natin doon sa loob ng kapilya ngayon. Dahil sigurado akong sa labas pa lang ay may mga paghalagala ng mga aswang sa paligid. Mahihirapan tayong makapasok at makapunta sa taas. Wala na bang ibang lugar na pwede, Iho? Meron po. At mas malapit kung sakali. Sa plaza mismo. Doon, Lola. Sa mga tagong puno na naroon. Sa kapilya pa rin ang bagsak natin. Dahil sa ayaw man o sa gusto natin, ay wala tayong pagpipilian dahil sa kapilya lang ang tanging daan papunta sa plaza. At kung totoo man na may mga aswang na nakakalat na sa paligid, naniniwala kong makakaya nating talunin silang lahat. Nakaya nga nating patumbahin ang mga halimaw sa bukana ng baryo. Ngayon pa ba tayo susuko? Tama si Amara, Marcos. Walang lugar para sa pagsuko. Si Bella, baka nandun pa siya at ginawa nilang bihag. Kailangan natin siyang tulungan. Sige, tara na. Sabay-sabay nating haharapin kung ano man ang madatnan natin sa lugar na yon. Pagkarating namin sa kapilya, Sir Jupiter, nakapagtataka na wala kaming nakita kahit isang aswang na nagbabantay sa labas. Ang tanging naririnig lang namin ay ang pahinang tunog ng kampana na kalaunan tumigil din. Sobrang tahimik ng paligid, kasabay pa ang lamig ng hanging panggabi na nakakadagdag kilabot dahil sa katahimikang may dalang takot at kaba.
Sa mga oras na yun, tanging tunog lang ng aming paghinga nila Marcos at Lola Marcelina ang maririnig dahil para bang inabandona na ang buong lugar. Sinubukan naming pasukin ang loob pero agad rin kaming natigil. Ang kaninang katahimikan ay nabalot ng mga nagkakatakot na ingay at parang tunog ng kadena na gumagasgas sa simento. Tahimik kaming nagtago muli sa mga nagtataas ang halaman at madilim na parte ng kapilya at naghihintay ng tamang pagkakataon. Hanggang sa ang mga tunog ay lalong lumakas at luminaw, mga atungal na may kasamang daing kasabay ng ingay ng mga kadenang tila puwersahang hinihila sa paligid. May tao. Hindi tunog ng aswang o hayop ang mga daing na yun, Marcos. May papalapit. Inaamo lang boses mo, Amara. Baka mapansin nila tayo rito. Mga tao nga, Marcos. Diyos ko, ang mga nawawala. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ang mga kasamahan ko. Sino mga bihag na yun, Lola Marcelina? Marcos, Sila ang mga isinugong manunugi sa misyon na hindi na muli pang nakabalik. Anong ginawa nila sa kanila? Halos hindi mo na maisurahan ang kanilang mukha. Kundi lang sa markang nakaukit sa mga braso nila ay hindi ko malalaman na mga kalahi natin sila. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wala pa sila sa plaza at papunta pa lang sila kasama ang mga bihag. Matapos naming makita ang mga bihag na manunugis na kinaladkad ng mga halimaw papalayo sa kapilya, isa-isa namang lumabas mula sa loob ang mga nakasuot ng mahabang itim na balabal. May talukbong ang kanilang ulo, kaya halos hindi mo na makita ang kanilang mukha. Kasama rin nilang lumabas si Mother Clara, suot pa rin ang mahaba at puting damit pang madre. Sa tabi niya may isang lalaking nakasuot ng mahaba at pulang balabal. Mahaba ang bigote nito at yun lang ang kitang-kita sa mukha dahil may talukbong rin itong suot. Lahat sila ay isa lang ang tinatahak na direksyon. Yun ay ang papuntang plaza. Akala ko, Sir Jupiter, nakalabas na silang lahat pero may natira pa palang mga bata. Yung mga batang kasama ni Mother Clara na nadatnan naming maglola na nagdarasal sa loob ng kapilya noon. Para silang mga sundalo, diretso lang ang tingin habang sabay-sabay na nagmarcha habang nakasunod kay Mother Clara. Wala kang makikitang emosyon sa kanilang mga mukha, para bang nasa ilalim sila ng isang kapangyarihan o hipnotismo. Hanggang sa napatingin ako sa pinakahuling batang lumabas. Blanko rin ang kanyang mukha pero sa mga mata nito may mga luhang walang tigil na umaagos. Nanlambot ako sa aking nakita, Sir Jupiter. Gusto kong magsisigaw lalo na nang makita ko ang sibat na hawak ng bata. Sa dulo nito ang pugot na ulo ng kaawa-awang si Bella. Diyos ko, si Bella. Pupuntahan ko siya, Marcos. Huwag, Amara. Dito ka lang. Kapag ginawa mo yan, ay parang mo na rin kusang inalay ang sarili mo sa kanila. Hintayin natin sila makalabas lahat at makalayo bago tayo kumilos. Si Bella. Pinatay nila si Bella. Mga ayop sila! Hindi mga inosenteng bata ay dinamay nila! Patawad, Bella, kung hindi ka namin napuntahan agad. Ipinapangako kong ililigtas namin ang mga bata. Igaganti kita sa ginawa nila sa'yo. Kasama ng lahat ng mga inosenteng buhay na kinuha nila. Tara na. Kailangan na nating tapusin ang lahat ng to. Buhay ang kinuha nila. Buhay rin ang kukunin natin sa kanila. Pagkarating namin sa plaza ng San Roque, agad kaming nagtago sa mga mayayabong na damo at malalapad na puno na naroon. Sa gitna ng plaza, nadatnan namin ang mga nilalang na may suot na itim na balabal. Nakapalibot sila sa mga bihag na manunugis na nakagapos ng kadena mula ulo hanggang paa. Nakapabilog sila sa isang sibat na nakatayo sa gitna kung saan naroon ang pugot na ulo ni Bella at umaagos pa ang dugo mula rito. Palibot nilang sinasayawan ng mga bihag. Nakataas ang kanilang mga kamay at sabay-sabay na bumibigkas ng lengguaheng hindi ko maintindihan. Paulit-ulit nilang binibigkas ang mga salitang yon, Sir Jupiter, na parang orasyon ng mga kulto at halimaw. Nilibot ko pa ang mga mata ko sa buong plaza.
Nakita ko ang mga inosenteng bata na nakatulala sa isang tabi kasama ang mga naglalaway na aswang na naghihintay kung kailan nila kakainin ang sariwang dugo at laman ng mga taong handa nila sa pista. Aaminin ko, Sir Jupiter, na bukod sa takot nakaramdam din ako ng panghihina ng mga sandaling yun. Naisip ko, paano namin sila matatalo at maililigtas ang mga bata? Pinanghinaan ako ng loob, lalo na nang madako ang tingin ko sa lalaking katabi ni Mother Clara. May hawak itong isang itim at makapal na libro. Napatitig ako sa kanya ng matagal hanggang sa unti-unti niyang inalis ang talukbong na nakatabing sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita, Sir Jupiter, maging ang mga kasama ko. Parang bumuo rin ang kanilang kaunting pag-asang natitira nang makita nila kung sino ang lalaking nasa likod ng papuntang pulang balabal. Lolo! Hindi! Ang asawa ko! Juanito! Bakit? Bakit mo ginawa ito? Kinagtaksilan tayo ng pinuno. Tinalikuran niya ang lahi nating mga manunugis, Lola Marcelina. Hindi. Tapat na manunugis ang Lolo Juanito ko. Hindi niya magagawa yan. Mahal niya kami ng Lola Marcelina. Hindi niya ipagpapalit ang buong lahi natin sa mga halimaw na yan. Nagawa niya na, Amara. Tingnan mo ang mga kalahi nating buo ang tiwalang binigay sa kanya. Sa tingin mo, bakit sila napunta sa ganyang sitwasyon na? At kung bakit ilang manunugis na ang sinugo para hanapin siya? Wala naman iisang bumalik. Dahil ang pinunong sinundan nila ay pinagkanulo sila sa mga halimaw. Hindi mga aswang ang misyong dapat niyang tapusin. Kung hindi, tayong manunugis. Hindi Marcos. Bawiin mo sinabi mo. Matagal namin siyang ninintay ni Lola na bumalik sa amin kahit marami nagsasabi na wala na siya. Umasa pa rin kami. Hindi na siya babalik, Amara. Dahil dito sa baryong to, matatapos ang lahat. Tama na! Tama na! Kahit tagal kong hinintay na makita ko siyang muli, pero hindi sa ganitong paraan. Ngayon ko naisip ang lahat ng mga katanungan at sagot na matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Sa loob ng 10 taon, ito ang misyong pinagplanuhan niya ng matagal. Ang pistang ito ay hindi para sa mga bisita, kundi para sa ating mga manunugis. Hindi niya matapos-tapos ang misyon na yon dahil hindi niya pa tayo natitipong lahat. Ito ang totoong misyon niya na sinasabi niyang tapusin na ang lahat. Nagustuhan niyo bang inihanda naming pista para sa inyo, Marcelina? Sayang, wala na si Bella. Hindi niya na maririnig ang sagot mo. Tapos na ang oras ng pagbisita, Marcelina. At kailangan niyong maparusahan. Juanito, umpisahan mo na ang ritual. Dahil narito na ang mga matagal na nating hinihintay na panauhin. Wala na yatang sasakit pa sa nakita kong pagkabigo sa mukha ng Lola Marcelina ko, Sir Jupiter. Nang marinig niya mismo kay Mother Clara ang pangalan ng lolo ko na ang lalaking yun ay si Lolo Juanito nga. Sa galit at sakit na bumabalot sa akin, mabilis kong sinugod si Mother Clara gamit ang aking punyal. Pero nasalag lang niya ang atake ko. At sa ginawa kong yun, parang naging hudyat na rin para mangsisugod sa akin ng iba pang mga halimaw. Nakita ko si Marcos na nakikipaglaban na rin sa kanila. Samantala ang Lola Marcelina ko ay tinahak ang direksyon papunta kay Lolo Juanito na nagsisimula na sa kanyang orasyon. Isang orasyon, ang layunin ay tipunin kami at ialay sa mga aswang. Hindi ko ininda ang pagod at sakit ng aking katawan, Sir Jupiter, habang patuloy akong nakikipaglaban. Kung may misyong gusto silang tapusin, may misyon naman akong sisirain ang lahat ng yun. Marcos! Sa likod mo! Hindi natin kakayanin, Amara. Masyado silang marami. Ubus na mga palasuko. Ubus na rin ang mga barang binigay sa akin ni Lola. At tanging itong punyal na lang ang gamit kong panlaban. Marami pa sila, Amara. Hindi tayo pwedeng mapagod. Maghiwalay tayo. Susubukan kong iligtas sa mga bata. Sige,
Harangan ko sila hanggang sa ligtas ka makarating sa mga bata. Sige na, Amara. Ako nang bahala rito. Iligtas mo sila. Oo, mag-iingat ka, Marcos. Ikaw rin, Amara. Lalabas pa tayo ng buhay sa lugar na to. Sa huling sulyap, tango at ngiti ni Marcos sa akin sa unang pagkakataon ay agad na akong kumilos papunta sa mga bata. At sa bawat halimaw na humarang sa daan ko, wala akong pag-aalinlangan na isinasak ang dibdib at hiniwa ang kanilang mga liig. Aminin ko, Sir Jupiter, ramdam ko na ang pagod at panghihina ng katawan. Pero sa tuwing nakikita ko ang takot sa mga mata ng mga bata, naririnig ko ang kanilang iyak at sigaw na humihingi ng tulong. Nagkakaroon ako ng lakas ng loob para magpatuloy sa laban. Kailangan ko silang mailabas sa baryong ito. Kailangan kong tuparin ang pangako ko kay Bella. Pero habang papalapit ako sa kanila, lalo namang dumarami ang mga kalabang sumusugod. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Marcos. Bakas sa mukha naming pareho ang pagod, takot at pangamba na baka hanggang dito na lang kami. Konti na lang. Malapit na ako. Kaya mo yan, Amara. Para sa mga bata. Kay Bella. Sa lahing manunugis. At sa mga inosenteng buhay na nawala. Lapin niyo si Amara! Siya ang pinakamahalagang sangkap na kukumpleto sa ating ritual. Huwag mong pakialaman ang apo ko, Clara! Mahinig ka! Matagal na naming pinaghandaan ang araw na to, Marcelina. Ang tipunin kayong mga manunugis gamit ang purong dugo ni Amara na may basbas at kapangyarihan ng lahi ninyo. Dahil mas lalo kaming lalakas at hindi na kailanman matatapos pa ang lahi naming mga suwang. Amara! Tangina! Layuan niyo siya! Kayo dapat ang hindi nabubuhay sa mundong to! Marcos! Lana! Apo ko! Amara! Bitawan mo ko! Dito! Kasalanan mo ang lahat ng ito! Ang sabi mo, puprotektahan natin ang apo natin kahit anong mangyari. Pero anong ginagawa mo? Lalo mo lang siyang dinala sa kapahamakan. Pinagtaksalan mo pa ang mga kalahi natin. Mas pinili mo pa ang mga halimaw na yan kesa sa amin. Iniba't ito na ang matagal natin gusto, Marcelina. Ang matapos na ang lahat. At si Amara, wala akong kilalang Amara. Sino ka? Hindi ikaw si Juanito. Hindi siya kailanman magtataksil sa mga manunugis. At si Amara, hindi. Nasaan ang asawa ko? Mga angal! Sino ba kasi may sabi na si Juanito yan? Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang totoong Juanito? Talagang humihina ng kakayahan mo, Marcelina. Nabigyan ka na ng pagkakataon noon na tapusin ako. Noong mga panahong wala pa akong masyadong kakayahan na lumaban. Pero anong ginawa mo? Pinili mong takasan ang pagiging manunugis mo. Sinayang mo ang pagkakataon yon na patayin ako. Nabigo ka sa misyon mo, Marcelina. Kaya si Juanito ang nagpatuloy doon para hindi ka maparusahan sa pagtalikod mo sa iyong lahi. Hindi ba't pinigilan mo siya? Pero dahil gusto ka niyang iligtas at ang apo niyo, ay buhay niya ang naging kapalit. Kaya kasalanan mong lahat ng nangyayaring ito, Marcelina. Wala kang alam, Clara. Ginawa ko yun para kay Amara. Dahil ayokong mamuhay siya ng puro pagtakbo, pagtatago at pagsugod ang makamulatan niya. Tapos na ang papel namin bilang mga manunugis. Kahit panananalaytay pa rin sa dugo namin ang pagiging ganon. Kawawang Juanito. Siya tuloy ang naging kabayaran. Matagal nang patay si Juanito. At yung Juanito na narito ay isang huwad at replika lamang niya. Gamit ang dugo ng totoong Juanito at orasyon ay binigyang buhay ko ang isang nilalang na kamukha niya para magsilbi sa akin at hindi para buhayin ang mga alaala ng totoong Juanito. At para hindi niyo malaman at maamoy na hindi siya ang totoong Juanito, isinanin ko ang dugo niya sa pinagsama-samang dugo ng mga unang manunugis na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa inaakala nilang buhay pa nilang pinuno. Buo ang tiwala nilang kasama nila sa misyong tapusin kami ng pinuno nila. Pero ang hindi nila alam
ay silang dapat tapusin para sa lahi naming mga aswang. Maligayang pista, Marcelina! Kahit hirap na hirap ako dahil sa malalim na sugat sa aking likuran mula kuko ng halimaw, pinilit kong gumapang para abutin ang punyal na tumalsik malapit sa huwad na Juanito. Nang mahawakan ko ito, bigla kong nakita kung paano nagliwanag ang mga nakaukit na marka sa patalim at sa isang iglap, biglang bumalik sa akin ang mga salitang binitiwan ng aking lolo bago niya kami iwan para sa kanyang huling misyon. Parang kahapon lang nung mangyari ang lahat ng yun, Sir Jupiter. Ingatan mo ang punyal na ito, Apo. Magagamit mo yan sa takdang panahon. Lo, huwag na po kayong tumuloy. Huwag niyo na kaming iwan ni Lola Marcelina. Tandaan mo, Amara, para sa inyo ang ginagawa kong ito. Ayoko mapahama kayo at gusto kong mabuhay kayo ng malayo sa takot at panganib. Kaya kung hindi man ako makabalik sa inyo ng Lola Marcelina mo, at dumating ang araw na magkita tayo sa ibang panahon at biglang umilaw ang mga marka sa punyal, huwag kang mag-alinlangang gamitin sa akin ito, Amara. Pero bakit po, Lolo? Dahil kung ako yon, makikilala ako ng punyal. Pero kapag hindi umilaw ang punyal, kalmado ito. Ang ibig sabihin ay nasa tamang tao at nasa kamay ito ng tunay na nagmamay-ari sa kanya. Huwag mong kalilimutan yon, Amara. Opo, Lolo. Tatandaan ko po ang biling niyo. Sapat na ang aking narinig para maalala ko ang mga salitang iniwan sa akin ng lolo Juanito ko bago sa tuluyang mawala. Gamit ang natitirang lakas na meron ako, mahigpit kong hinawakan ng punyal. Dahan-dahan akong tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Saka ko ito mabilis na iniumang sa likod ng huwad na si Juanito at sinigurong tatagos ang patalim sa kanyang dibdib. Narinig ko pang sigaw ng halimaw na si Clara bago niya ako salakayin, pero sa isang iglap, mabilis ding kumilos si Marcos. Hinugot niya ang palasong nakatarak pa sa isang halimaw at walang pag-aalinlangang iniumang yun, diretso sa ulo ni Mother Clara. Kasabay ng unti-unting pagkasunog at pagiging abo ni Mother Clara at ng huwad na si Juanito, naglaho ang mga nakakatakot na ingay. Isa-isang nawala ang mga halimaw sa paligid, tanging iyak at daing na lang ng mga nakaligtas na bata at mga manunugis ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Natapos na, Sir Jupiter. Natapos na rin ang pista sa baryo ng San Roque. Nagpaalam ka na ba sa mga bata, Iha? Opo, Lola. Ang kukulit nga po eh. Ayaw pa nga nila kaming paalising dalawa ni Marcos. Ang sabi ko, dadalawin na lang namin sila sa susunod na araw. Naku, Lola Marcelina, isa rin sa mga kumulit niyang apo niyo. Tumigil ka nga, Marcos. Isusumbong kita kay Aling Tasha para hindi ka napapasukin dito sa bahay ampunan. Ito naman, di na mabiro. Ay nako, mga batang to. Lagi na lang kayong nag-aaway. Hindi ba kayo nagsasawa, ha? Uy, baka mamaya sa bandang huli, kayo lang rin ang magkakatuluyan. Nako, ganyan na ganyan kami ng lolo Juanito mo noon, Amara. Lola naman eh. Tara na nga po. Gutom lang yan, Lola Marcelina. Amara, duman muna po kayo sa bahay bago kayo umuwi. Pista po sa amin ngayon. Parang kailan lang nangyari ang lahat ng yun sa buhay namin ng Lola Marcelina ko, Sir Jupiter. Dahil lang sa pagdayo namin sa isang pistahan, biglang nagbago ang takbo ng aming mga buhay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang huling salita na narinig ko bago tuluyang naging abo ang katawan ng huwad na Juanito noon. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin, Amara. Mga salitang nakatatak na sa puso at isipan ko dahil pakiramdam ko ng mga oras na yun ay ang tunay na lolo Juanito ko ang nakausap ko. Tahimik at payapa na ang buhay namin ngayon. Natupad ko na ang pangako ko kay Bella, Sir Jupiter. Nasa maayos ng kalagayan ng mga batang sunod-sunuran noon, kung saan ngayon malaya na nilang nagagawa ang kanilang gusto bilang mga bata.
Wala nang takot at pangamba na pumipigil sa kanila sa bagong buhay na binigay sa amin. May mga nawala man at hindi na kailanman maibabalik pa. Masaya pa rin naman akong makita ang mga ngiti at saya sa mga taong naiwan at nanatili kasama namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong takip silim. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang kwento na tungkol sa pagmamahal, katapatan at katapangan ang pinakita ng ating sender. Isang kwento na sinubo kung hanggang saan ang kaya mong gawing sakripisyo para sa mga mahal mo sa buhay. Kung meron man po kayong gustong ibahagi ng mga opinyon ninyo tungkol sa kwento ni Amara, pwede po ninyong ilapag dito sa ating comment section. Huwag rin pong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Kwentong Takip Silim at ang iba pa naming channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Maraming salamat.